Welcome back to my channel. I am very energetic because i-share ko sa inyo sa video na to yung tatlong favorite kong loan apps. Legit na legit, best of the best na mga 30-day loan apps. Tatlo lang para hindi kayo ma-overwhelm ha guys. At yun yung sabihin, nire-recommend ko siya. So if you wanna learn kung ano yung tatlong loan apps, then please keep watching. And in today's video, i-share ko po yung aking top 3 na mga 30-day cash loans. At you will understand bakit sinasabi ko 30-day cash loans. Of course, this video is not sponsored based on my personal experience. Ginagamit ko talaga yung mga loan apps na to at happy ako sa mga loan apps na to. Kaya I don't care kahit nasabihin kong nire-recommend ko sila because for as long as you know how to use them, talagang convenient naman talaga sila. Uunahan ko na kayo mga best. Hindi ko babanggitin si Belize dito. Installment po kasi yung drama ni Belize. Kaya hindi po siya kasali dito. Kahit na alam nyo na love ko si Belize. So in this video, yung pag-uusapan lang natin ay yung mga loan apps na pay after 30 days, hindi 7 days, pay in 30 days, at yung interest ay acceptably low. So now let's start with the one na napakadaling intindihin and that is Maya Credit. Guys, itong si Maya Credit ay ino-offer through your Maya app or Maya Bank. Masasabi mong legit na legit, no question about it because Maya is regulated po by Bangko Sentral ng Pilipinas because Maya is a digital bank. Registered sa SEC. Kasama sa mga services niya itong mga pautang niya tulad ni Maya Credit. Now itong si Maya Credit, para magkaroon ka nito, dapat yung Maya mo ay verified or upgraded, which means na na-activate mo yung Maya Savings and that process includes magsasubmit ka ng government-issued ID. Na yung maganda dito kay Maya Credit kasi wala na siyang credit score na drama. Yung iba kaka-activate lang ng Maya is kaagad na nagkakaroon ng Maya Credit. In my case, ilang months ko pa siyang ginamit na talagang active mo talagang ginagamit si Maya. Saka ako nakatanggap na ng text na ready na daw offer sila ng Maya Credit. Pwede ka magkaroon ng credit limit na up to 18,000 pesos. But of course, depende po yan sa kay Maya kung magkano yung offer sa'yo. Based po to sa iyong credit history. Alam nyo na yon, yung background nyo, yung mga history nyo with other loan apps. So if you want to know more about your credit score, you can also check my other videos about it. And let's go back to Maya Credit. Meron nga lang siyang service charge, binigay sa akin 7%. Pero yung iba, less than 5%. Kung i-compare mo siya sa ibang loan apps na hanggang 15% yung binibigay, tapos hindi pa buo matatanggap, okay na tong si Maya kahit na 7%. Pwede mo siyang kaagad ma-transfer dun sa wallet mo at ma-withdraw. So parang good as cash na rin siya. Pero kung hindi mo naman siya i-withdraw as cash, then pwede mo siyang pang bills payment, pang scan ng QR, pang online, offline purchases, kung saan tinatanggap po si Maya as a payment option. Pag tinext ka ni Maya na pwede mo nang i-activate tong si Maya Credit mo, punta ka lang sa app, i-click mo yung activate, tapos ibibigay mo yung information na kailangan ni Maya sa'yo. Pagkatapos doon ay pipili ka ng billing date mo. Yung billing date, doon po yung cut-off bale. Diyan, lalabas yung billing statement mo. Lahat ng pinagamitan mo ng Maya Credit mo ay lalabas doon sa cut-off. Kung ano man yung balance mo upon cut-off, yun yung babayaran mo upon due date. As of right now, wala pong minimum kay Maya. Pero okay naman siya kasi tapos mo magbayad ka, agad-agad mo siyang pwedeng gamitin. Huwag lang kayong magpa-overdue kay Maya. Huwag lang kayong matigas ng ulo dito kay Maya kasi medyo strict siya sa collections. Pero kung good payer ka kay Maya, wala kang matatanggap na call kahit napapalapit yung due date mo. Hindi siya tulad ng mga apps na makulit. Magre-remind lang siya na lumabas na yung billing statement mo at saka bayaran mo na lang siya upon due date. Yung next platform is G-Credit with GCash. Kung yung GCash mo ay dapat verified. Pag verified ng GCash, kailangan mo syempre ng government-issued IDs tulad ng mga to. Base po talaga siya sa G-Score. Pero at least, kahit na mababa yung G-Score mo, yung sa akin na remember ko, 300 plus yata yung G-Score ko at tinext ako ni GCash na pwede na akong gumamit ng G-Credit. Yung G-Credit ng first limit na binigay niya sa akin is 2,500. At ngayon, yung G-Credit ko ay nasa 20,000 pesos na. Take note na yung G-Credit is powered by CIMB Bank. Kung mataas yung G-Score mo, tataas din yung G-Credit mo. Yung nagustuhan ko dito sa G-Credit is napakadali niyang gamitin kasi ang dami ng mga QR codes na tumatanggap ng G-Credit as a payment option. So kung hindi ka pwede magkaroon ng credit card, para ka na rin may credit card dito kay G-Credit. Pwede mo siyang pang-practice sa pag-intindi ko ano yung credit card. Kasi itong si G-Credit, nagpo-follow po siya ng billing cycle. Tulad din ni Maya, magkakaroon din siya ng cut-off. Yung cut-off na to, lalabas po yung billing statement mo kung saan nakalagay po dun sa billing statement yung lahat ng transactions mo within that 30-day period. Kung ano man yung
nagamit mong credit limit, yun lang yung magkakaroon ng interest. Maganda dito kay GCash kasi meron po siyang minimum amount na pwedeng bayaran. Kung medyo alanganin sa, say for example, sa sweldo, pwedeng mag-minimum ko muna. Pero mas maganda, like a credit card, mas maganda na bayaran mo lahat. Wala ka namang pangamba na bayaran mong lahat ng to kasi pwede mo naman siya kaagad gamitin. Ito si G-Credit, pwede siyang pang online, offline na payment. And the more you use G-Credit, nakakatulong siya sa pagtaas ng G-Score para maging available sa'yo yung mga other loan products ni GCash as G-Loan, G-Sakto, G-Gives. Anyways guys, like I said, kahit na hindi ako magkaroon ng G-Loan dito kay GCash, okay naman ako dito kay G-Credit kasi nagagamit ko siyang pambayad ng smart bills ko. Nagamit ko rin siyang pambayad ng PLDT at kung pumunta ako sa mga stores na meron pong QR code GCash, then nagiging lumalabas si G-Credit as a payment option. So itong si G-Credit, wala kang matatanggap na calls or text or whatever. Kahit napapalapit na yung due date mo, iti-text ka lang niya na yung billing statement mo ay ready na. At bayaran mo siya before due date. Pwede ka mag-minimum kung sakaling alanganin, but mas maganda talaga na bayaran mo yung lahat. The more you use G-Credit, follow mo lang yung billing cycle mo, wala ka talang poproblemahin dito. Hindi ko man siya nire-recommend. There's a way na ma-convert sa cash. One is by cashing in dun sa CIMB mo. Yun nga lang may minimum, and that is 3,000 pesos. You wanna see this step-by-step process, you can go to this video right here. Or pwede kang mag-cash in dun sa Palawan wallet nyo. Kahit na 500 pwede, pero may fee. Ayoko kasi ng magulo sa buhay ko. Kaya itong si G-Credit, ginagamit ko na lang siya like what it's intended for. Para simple lang yung buhay, diba? Ang interest sa akin is 4.99%. Iko-compare mo siya sa ibang mga OLA na Diyos ko, 15% yung monthly interest, may kaltas pa. Dito si G-Credit, kung ano lang yung magagamit mo, yun lang yung magkakaroon ng interest dun sa cut-off or sa billing date mo. Ang dami ko nang ginawang videos about G-Credit. You can just go to the links here or i-search mo lang dito sa channel ko. And let's move on to the third platform. The third platform is Revi Credit. Huwag yung hanapin si Revi Credit sa Google Play Store, hindi nyo yun mahahanap. Yung hanapin mo ay si CIMB. Magkaroon ka ng CIMB account by having a GSave account. Pag na-download nyo itong si CIMB, syempre magre-register kayo para magkaroon kayong access. I-link mo kasi yung GSave mo tsaka yung CIMB. May dalawa siyang loan products. Yung isa ay si personal loan, yung isa ay si Revi Credit. I think si Revi Credit, mas marami yung pwedeng magkaroon nito. Sometimes kasi si Revi Credit, pre-approve eh. Magte-text siya sa'yo na pwede mo siyang ma-activate. Especially if okay rin yung record mo sa G-Credit. Virtual credit card. So, meron po siyang billing cycle. At meron ding cut-off tulad ni Maya at ni G-Credit. Paglabas ng billing statement mo dun sa cut-off or dun sa bill date mo, lahat ng mga ginamit mong Revi Credit within that 30-day period is lalabas siya as a total amount due. Kasama na yung interest niya. Which is okay lang yung interest niya kasi less than 5% din. Okay na rin kaysa sa mga ola-ola, you know. Kung medyo alanganin po sa due date, pwede ka munang mag-minimum. Mas maganda guys, I'm saying mas maganda na bayaran yung total amount due. Kasi pwede mo naman siya kaagad gamitin. Pag hindi mo binayaran lahat, on the next cut-off, yung kung anong mga matitira, magkakaroon yan ulit ng interest at magkakaroon yan ng domino effect. Kaya mas maganda na bayaran po lahat. Kung ayaw mo man gamitin yung virtual credit card mo sa mga online purchases, yung 70% of that Revi credit limit, pwede mong i-convert or i-transfer as cash. And eventually, kung good yung record mo dito kay Revi Credit, pwede kang mag-term loan. Ito yung installment feature niya. Pero hindi natin pag-uusapan yung term loan dito kasi yung pag-uusapan lang natin is yung 30-day loans na ino-offer ng mga platforms na to. Hindi ko po binanggit yung ibang platforms kasi yung ibang platforms, installment po kasi siya. Ito, 30-day loans lang siya. Ito, yung mga services na to, legit pa sa legit. Registered po with the Securities and Exchange Commission and regulated po sila. Kaya nga sinasabi kong legit. But of course, yung decision ay nasa inyo rin. At huwag niyong gamitin yung mga loan apps na to unless na iintindihan nyo how they work. So I have made individual videos about these platforms. Please watch them so you'll learn more about these apps. Come back for more videos. Hit that subscribe button right there. See you on my next vlog. Bye!